Nandito po ngayon ang iyong mga sannilikha mula po sa iyong mga anak at mga tao na lumalapit sa iyo. Salamat po dahil ikaw ay Diyos na nagmamahal at hindi ka nagtatangi sa mabuti man o masama. Kaya naman, Panginoon, sa aming pagtitipon sa lugar na ito, ay hinihingi namin ang Santong Espiritu na gagabay sa aming mga puso upang gabayan kami sa lahat ng katotohanan. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyo, patawarin mo po kami sa aming kasalanan. Sa mga bagay na hindi namin sinasadya o sinadyaman namin. Ngunit ngayon sa paglapit namin, Panginoon, ay alam namin na hindi mo kami tataboy. Bagkos ay kami yung lilinisin sa aming tunay na pagsisisi at paghingi ng tawad. Panginoong Yesus, nilalapit ko po sa iyo ang iyong gawain ngayon. Sa mga anak mo ngayon na nakangailangan ng kagalingan, sa iba't ibang pangangailangan ng iyong mga anak sa lugar na ito, tugunin mo po at puspusin mo kami ng iyong banal na spirito at naniniwala kami na ikaw ang higit na naghangad na pagpalain kami. Isipin pa lamang namin na pumunta sa lugar na ito ay pinagpala mo na kami at ngayon na nandito kami, pinagpapala mo at lalo na't pagpapalain mo hanggang sa matapos ang gawain na ito. Sinatanggap namin ang lahat ng biyaya mula sa iyong mahabaging kamay sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga inibig ng Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. At magandang hapon din sa mga muli na nakasama natin at sa mga online. At ngayong hapon, tulad ng nakagawian natin, ang ating mga pinag-aaralan dito ay patungkol sa pagliligtas ng Panginoon. Sa bandang dulo ng ating message ay may expect nyo na malalaman natin na ang ating buhay ay hindi natin hawak, kundi ito ay maging ang ating buhay na walang hanggan, ito ay nasa kamay ng ating Panginoon. Pero bago na tayo pumunta doon sa usapan na yon, sa ating conclusion, binigyan ko na kayo ng pasimula sa pagtatapos. Pag-usapan muna natin yung bagay na pumipigil kung bakit maraming tao ang hindi matanggap yung toong blessing o biyaya ng Panginoon. Kasi merong mga minsan humaharang. Minsan problema, di ba? Ang problema sa buhay, humaharang yan kung bakit hindi mo matanggap ang Panginoon. O kaya naman, mga karanasan mo noon, nung ikaw ay bata, mga traumatic experience or situation. At ito ang pag-uusapan natin. Minsan, hindi lang yung mga bagay na yan. Minsan, mismong tao ang nagiging dahilan kung bakit may mga tao na hindi makilala ang Diyos dahil yung inaasahan nila na sana na magpapakilala sa kanila sa Diyos ay mismong mga tao na naglayo sa kanila sa Panginoon. At pag-aaralan natin to dahil itinuro to ng Panginoon dahil ito ay binigay niyang paalala sa atin na makaka-encounter ng mga taong nagtuturo ng salita ng Diyos upang tayo ay ingatan. Lalo na ngayon, social media, di ba? Ang dami nating napapanood, di ba? Ito'y bilang proteksyon sa atin at paalala na ang ating ang biyaya ng buhay na walang hanggan ay minsan, inaasa natin sa tao na dapat ay inaasa lang natin sa Panginoon. So, yun yung mga bagay na nakasanayan kasi lalo na ng mga Pinoy, di ba? May mga iba't ibang standard tayo, pero kahit pa ano opinion, itinuro ng matatanda, nakasanayan natin, or talagang parang pananaw natin, pero iba ang pananaw ng Diyos. Kung anong pananaw ng Diyos, yun ang katotohanan. Sige, tayo na. Basahin muna natin ang ating text. Ito ay nakasulat sa Matthew chapter 7. Ito. Maliit siya. Basahin ko na lang sa inyo. Pero pwede nyo buksan yung mga Bible ninyo. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Ang propeta po, yun yung mga tao nagpapayag ng salita ng Diyos. Lumalapit sila sa inyo na parang maamong mga tupa,
Pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga. At ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama. Parang umulit lang Ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangungahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng Diyos. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan nyo ay nagpahayag kami ng inyong salita at nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Simula nung nabasa ko yung salita ng Diyos na yan, ay nagbigay ito paalala sa akin at minsan nagbigay din ng kaguluhan sa isip ko. Na minsan, sabi ko, sino na lang, paano na lang namin malalaman kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo? Di ba? Kayo po ba natanong nyo rin yan? Dapat. Kasi kung ikaw nasa katinoan ka ng pag-iisip, alam mo na isang araw, haharap ka rin naman sa kamatayan, kailangan siguraduhin mo na yung pinapakinggan mo na magtutulong sa'yo para makamtan yung buhay na walang hanggan, kailangan pag-isipan mo talaga. Sino dito nagpunta sa simbahan? Inisip nila, totoo kaya itong simbahan na to? Aba, wala. Ibig sabihin, mga mangmang pala yung mga nasa harap ko. Hindi dapat ganon. Kailangan, syempre, sa katinoang pag-iisip, dumating sa punto ng buhay nyo, naitanong nyo, totoo ba tong pinuntahan ko? Tama? Tama po ba? Tinignan nyo ba? Parang hindi ganyan itsura ng nagtuturo ng salita ng Diyos. Dapat po, ganun tayo mag-isip. Dahil kung tayo pinapahalaga natin mga maliliit na bagay, paano po yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin? Ang buhay natin dito, sandali lang. Minsan, 30 years, 50 years, 60 years. Baka nga bukas, biglang dumating na ang Panginoon. Diba? Hindi natin alam. Ang mahalaga, alam natin yung pupuntahan nating mas mahalaga. Amen? At, alam mo kapatid, mapalad ka dahil ang Diyos ang naghangad na bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw gusto mo sa langit, sabi mo sa katabi mo, mas gusto ni Lord. Siyempre, diba? Kahit sino ka pa, kahit pa anong nagawa mong pagkakamali, ano pang mga kasalanan nagawa natin noon, pero ngayon, kung lumalapit ka sa Diyos, nandito ka at humihingi ka ng tawad, kung ang Diyos, binigay niya ang anak niya para patawarin tayo sa ating mga kasalanan, ano pa bang hindi kayang patawarin ng Panginoon? Kaya mga kapatid, itong usapan na to ay hindi isang bagay na nakakatakot. Ito ay para ingatan lang kayo. At kung may mga tao man ngayon sa lugar na ito na ganito ang pananaw, ay maganda na maitama ng salita ng Diyos. At sabi nga, mag-ingat daw tayo sa mga huwad na propeta. Ito daw ay sa darating na panahon, haharap sila sa Diyos at sasabihin nila, nagtuturo po kami ng Word of God. Sana hindi kasama si Pastor Louie doon, no? Pastor Louie, nakikipag-ata sa Lord. Nagpalayas po ako ng demonyo. Ang dami nga po, member pa namin. Joke lang. Nagpalayas po ako, gumawa pa ako ng mula, nagpipray kami, gumaling naman yon. Pero ang sabi ng Diyos, hindi kita kilala. Sino ka nga pala? So, yan po ay bagay na, syempre, sa ating mga lingkod ng Diyos, na naglilingkod na, isang bagay na nakakatakot din naman. Pero huwag ka mag-alala, kapatid, dahil kung ikaw hinuhusgahan mo na ang sarili mo, ang Diyos, buhay ka pa, ngayon, hindi ka niya hinuhusgahan niya. Bagkos, binibigyan ka niya ng pagkakataon para ituwid at magsimula
sa Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay matagal magalit, ngunit mabilis pang magpatawad. Kaya buhay tayo ngayon. Kaya tayo nandito ngayon at pinag-uusapan ito. Hindi ito para lalo kang lumayo sa Panginoon, kundi lalo kang lumapit dahil nalalaman mo na ang Diyos ay sa kabila ng kanyang pagiging matuwid o tapat sa kanyang salita, siya rin naman ay mahabagin. At Diyos na mapagmahal sa kanyang mga anak. So handa na ba kayo para kung ano yung nakikita nyo sa FB ay malaman nyo ay hindi lahat ng bagay ay paniniwalaan natin, di ba? Ano ang mga karakteristik ng mga ito? Sige. Kaya yun ang title natin, Lord, Lord, Jesus. Ang unang description daw ay parang maamong tupa. Ayan. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta, lumalapit sa inyo na parang mga maamong tupa, pero ang totoo tulad sila ng gutom na lobo. Ay ganyan ang description ng Panginoon sa mga huwad na propeta. Hirap na hirap silang magturo ng katotohanan. Kung may mga tao kayong nakikita sa inyong paligid at laging itinuturo sa inyo ay mga bagay lang na mabuti at parang too good to be true ang pagiging Kristiyano, wari ay pag-isipan ninyo rin naman. Dahil dito talaga sa mundo, hindi tayo perfect talaga ang ating buhay. Dadaan pa rin tayo sa mga maraming pagsubok at problema. Kaya magpasalamat tayo sa ating mga tao na nagpapaalala sa atin, di ba? Na nagko-correct sa atin. Kasi sila mismo, sinasangkalang nila yung sanang maamong reputasyon nila sa inyo. Minsan iniisip natin, parang ayoko nang kausapin. Pero di ba, pag meron tayong mga tao na bilang mo makapagsalita ng parang correction, no? Parang ang sarap lapitan talaga. Hindi ko sinabi masama yung mabuting bagay din yun. Pero iba kasi ang mga propeta. Iba ang lingkod ng Diyos. Kahit pa anong ganda ng pagsabi ko sa inyo, pag-deliver ko sa inyo, kailangan nyo malaman na may impyerno, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailangan natin magsisi, humingi ng tawad at tumalikod sa ating mga pagkakamali. Kaya ang paalala sa atin ng Diyos, hindi porket magaganda ang sinasabi, sumunod ka sa Diyos at ikaw ay magtatagumpay. Totoo ba yon? Amen. Totoo naman yon. Pero pag sinabi niya, ikaw ay magtatagumpay at hindi ka na magbibigo, magiging perfecto na lahat, pag-isipan mo kapatid. Tunog scam na. Alam niyo yan. Sana hindi kayo mabudol sa mga iba't ibang investments na magbibigay ka ng 1,000, ang balik ay 500 agad, kinabukasan. Siyempre, pag-isipan mo, paano nangyari yun? Hindi ka naman pwedeng kumita ng ganong kalaki, di ba? So, lalo na ngayon, nauuso na naman yung scam sa Cagayan de Oro. Ang dami na namang naloko. Meron daw single person na ang minimum na naibigay niya, isang tao lang to kung di ako nagkakamali, 300 million. Isang tao lang. So, di ba? O madaling sabihin, naloko pa yun. Di ba? Ang description niya dito ay parang, ayan, kunwari, parang mabait. Kaya yan, feel free to interview my parents. Nandiyan pala, balakbakan natin ng Diyos sa aking mga parents. I honor them. Ito ang aking ama't ina. Feel free na tanungin niyo yung aking mga parents yan. Mabait ba yang si Pido? Ayan, pag sinabi nila, naku, hindi, peking pastor yan. Pag-isipan niyo na, ha? Scam na kayo. So, ayan ang description. Una, madali lang isipin. Lalo na sa mga huling panahon, ang sabi nga ni Paul sa atin ay, darating ang panahon na ang tao makikinig lang sa mga bagay na gusto nilang marinig. Madali lang mapunutong ICF Church, kapatid. Maniwala kayo. Wag lang kami mag-rebuke dito at magturo ng kasalanan. Nako, punong-puno na tong simbahan natin. Mapupuno tayo ng mga kambing at hindi tupa. Kasi ang mga tupa talaga, kahit pa nagkakamali yan, nandun pa rin sa puso nila yung paglapit sa Panginoon.
Ang kambing talaga yan. Minsan nagpapanggap na tupa lang. So, siguro sa mga nagsisimula pa lang, ano pinagkaiba ng tupa sa kambing, ayan, panoorin nyo nila yung replay sa YouTube ng ibang message natin. Pero, ang sabi niya dito, parang maamong tupa. Pagkaharap ay maamong-maamo. Pero kapag talikod ay hindi naman. Hindi talaga siya sobrang amo. Sa next, ano pa ang description? Sila daw ay mga gutom na lobo. Grabe, no? Basahin natin. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang maamong tupa, pero ang totoo tulad sila ng gutom na lobo. Take note ng itong part na ito. Lumalapit sila sa inyo. Ayan. Ang mga false teacher, sila talaga, usually sila yung mga nagmamakaawa sa mga tao na hanggat maaari ay huwag umalis. Siyempre, hindi rin naman kami nagtataboy. Pero, dumarating kasi sa punto ng mga huwad na propeta na ito, halos lahat sabihin na nila yung bagay na gusto lang marinig ng mga tao. Kaya kapag ganun yung mga naririnig ninyo sa kanila, at tila ba parang dahil sa puro maamong bagay lang ang ating naririnig, hindi na dumadating sa punto ng buhay natin yung pagsisisi, hindi na natin nakikita yung ating mga kasalanan o pagkakamali, maigi na tignan natin o suriin natin. Siyempre, hindi ko naman sinasabing suriin nyo, maging judgmental kayo sa mga pastor, pero maging red flag lang sa atin na kung ganito lang yung ating mga naririnig, ay maiging pag-isipan lang din muna natin. Huwag natin itayaan lahat. Ang sabi dito, tulad sila ng mga gutom na lobo. Ano ba ang gutom na lobo? Ang gutom na lobo kasi sa panahon ng Israel, no, mga halang na hayop. Wala silang pakialam, basta mananakit sila, sa una, mabait lang, pero kapag nagkaroon ng pagkakataon, ay kukunin nila yung buhay nun tupa. Hindi lang sila mangunguha, hindi lang sila manggugulo. Ang kukunin talaga nila ay yung mismong buhay ng tupa. Kaya mga kapatid, nandito po ang inyong mga kapatid sa pananampalataya, nandito ang inyong mga ka-churchmate, mga mentor, mga ate at kuya, hindi para tumanggap ng papuri. Sabi nga sa Proverbs, mas maiging tumanggap ng pagtatama kaysa sa papuring hindi totoo. Diba? Minsan tayo uhaw na uhaw sa papuri, takot na takot tayong sa popularity. Natatakot tayo na layuan ng mga tao. Pero kung tayo mismo nagiging dahilan kung bakit napapalayo sa Diyos ang mga tao, yan. Kasi magandang paalala sa atin. Ayaw namin kayo maging panatiko dito sa simbahan na ito. Si Jesus lang ang ating Diyos, tagapagligtas. Hindi yung mga hinahangaan nyo na kung sino mang mga naiisip nyo na modelo sa isip niyo. Salamat sa kanila. Thank you po sa mga tao na ito. Pero, ang Panginoon lang, ang biyaya lang niya kung bakit lang din namin to nagagawa. Natutuwa ba kayo sa amin? No? Kung natutuwa kayo, salamat na lang din sa Diyos. Biyaya niya lang to. Hindi kami pwedeng maningil sa inyo. Dahil kami lang din naman ay iniligtas lang din ng Diyos. Hindi kami pwedeng humingi sa inyo or iatang sa inyo yung mga bagay na dahil alam namin lahat ng ito ay biyaya lang din ng Panginoon. Ang mga huwad na propeta na ito, lumalapit sila for a reason. May intensyon kung bakit nila ginagawa ito. May masamang motibo. Katulad na sinabi natin kanina, sila ay mga parang mga tupa, sila ay lobo sa loob pero nakabalot ng damit ng tupa. So meron sila external wool.
So, mapuputi din sila, malinis, gentle and pure. These people don't usually or don't speak strong words because they are afraid to lose those who listen and come to them. Compromising consideration, unrighteousness is unnecessary. Hindi kailangan ng matuwid na pamumuhay. Laging sinasabi ang pagpapatawad ng Diyos pero hindi nagtuturo ng pagsisisi, ng pagtalikod. Hindi mo maririnig na magtuturo ng kasalanan. Dahil kapag itinuro nila ang kasalanan, it will reveal them. Bihira sila magturo ng kung ano ang tama at mali sapagkat kung malaman ng mga tao ang tama at mali, makikilala kung sino talaga sila. Kaya mga kapatid, we encourage you not to believe in the pastor. Huwag kayong mabuhay sa Sunday sermon. Mabuhay kayo sa daily devotion nyo ng pagbabasa ng Bible. Huwag kayong umasa na ICF lang. Umasa kayo sa kabuuang gawain ng Panginoon. Ang mga ravenous wolves, sabi sa Google, or sa in Jewish time, gutom na lobo. Ayan. Brutal at asal hayop sa loob. O makita nyo naman kung paano kumain ng mga lobo, di ba? Anong unang kinaagat nila? Leeg. Di ba? Sinisigurado nilang patay at makukuha nila yung buhay ng mga tupa. So kung makakita man kayo ng mga ganyan tagapagturo na imbis na nag-i-impart ng buhay sa inyo, but taking away your life, your joy, your peace, your dreams, your righteousness, your relationship to the Lord, kung kami may nagiging dahilan kung bakit hindi ka malayang makalapit sa Diyos, dahil meron tayong mga standards of people, sabi ng Diyos sa atin ay mag-ingat tayo sa mga ganong klase ng pananaw. Sa mga matatagal at mga bago, wag niyo pong may tinanong nga ako nun sino po sa tingin niyo pupunta sa langit nag-evangelize? Mga pare, sabi ko, bakit kaya ganun mag-isip ang tao? Porket ba naka-obito? O porket ba pastor? O porket ba laging nasa simbahan ay sa langit na agad? Hindi po yun ang basehan ng Panginoon. Hindi porket pumunta ka ng garahe ay sasakyan ka na. Minsan driver din. Hindi porket nagpupunta ng simbahan ay Kristiyano. Pero alam nyo mga kapatid, minsan may mga tao na kakalapit pa lang sa Diyos, pero tunay naman yung paghingi nila ng tawad sa Diyos at pagsisisi. Kumpara sa mga taong matagal na sa Panginoon, pero hirap na hirap talikuran yung bagay na dapat nilang bitawan para sa Panginoon. Kaya, no one is in advantage here. Lahat tayo ay pantay-pantay. Amen? So, sana sa mga bago at nandito, mga nanunumbalik, huwag niyong isipin na we, pastor, are in advantage of you. Ay, hindi, lamang yan kasi nasa, yan Alam niyo po, sabi dito sa Matthew chapter 7, sige, basahin na rin natin. Verse 24, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang taong matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang, ito pakinggan niyo mga kapatid para sa mga nagsisimula, sa mga bago, we want you to give the benefit of the doubt na hindi porket matagal ka na ay advantage na kami or may special ticket na kami sa langit. Minsan, yung pagiging matagal pa namin sa faith ay nagiging disadvantage. Bakit? Ito yon. Ngunit, ang sino mang nakikinig sa aking salita
pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. So makita nyo mga kapatid, lahat tayo, pagdating sa kaligtasan, hindi nagtatangi ang Diyos, pantay tayo. May advantage na marami ka nang nalalaman sa Panginoon. Pero ang tanong kapatid, sa dami ng nalalaman natin sa Panginoon, kapantay ba niya yung pagsunod mo sa Panginoon sa mga bagay na nalalaman mo? O baka yung isa na konti lang ang nalalaman, pero yung konti na yun, nasusunod naman niya sa Panginoon. Kaya sa kaligtasan, hindi ito kung sino ang mas matagal sa church, kung sino yung mas mabait, kung ano may position natin sa simbahan. Minsan, may mga pagkakataon tulad ng sinabi na ito, kung sino mang nakikinig, ngunit hindi sumusunod ay taong hangal. So balik tayo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Ang mga gutom na lobo, walang ibang hinanga dyan, kundi kumuha ng something sa tuba. Kaya tignan nyo rin, kung ang simbahan ba talaga na ito, o yung mga kapatid nyo sa pananampalataya na are they giving life to you? Or they are taking something in your life? Diba? Aminin man namin sa hindi, pero yun po talaga ang isa sa mga purpose natin bilang lingkod ng Diyos. Mahirap man, pero yun po ang katotohanan ng ibigay ang buhay natin sa mga nangangailangan. We are not here to be called leaders o leader. Sasaluduhan, igagalang. Pero we become leaders because we give our life to them. We put ourselves in disadvantage for the advantage of others. Ang mga gutom na lobo, kapag hindi na makuha yung gusto at walang nabapala kahit man lang atensyon, na lang ay wala pa rin tiyak na aalis. Yan, ganyan ang mga lobo. Halimbawa, hindi sila makahuli ng tupa. Siyempre, aalis na yan. Pero ang lingkod ay nagsasakripisyo. Hindi yung mga tao sa paligid nila ang nagsasakripisyo sa kanila. We are here to serve, not to be served. In Galatians chapter 5, 22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Ang sabi sa binasa natin, you will know them by their fruits. Malalaman niyo po ang mga tunay na naglingkod ng Diyos o pagiging tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng kanilang bunga o ang katangian ng Panginoong Jesus. Kasi ang bunga, kahit napigilan mo ang isang puno na mamunga, ang puno ng mangga ay magbubunga ng mais. Amen? Hindi. Magbubunga yan ng mangga. Dahil ang puno niya ay mangga. Hindi tayo mga nagsisimula sa Panginoon, itinuro to ng Panginoon para ingatan kayo. At para maging honest sa inyo, at ngayon itinuturo sa ating simbahan to, para kayo mismo, kami mismo, inilalagay namin yung sarili namin, or yung ating gawain, para kayo mismo malaman ninyo na hindi naglilihim at hindi dapat naglilihim ang isang taong nagsasabi ng totoo. Kung makita nyo po ang mga bunga ng pananampalataya, ang bunga ng Espiritu Santo, it's not about being a better person to others. Nakita nyo ba yung fruit of the Holy Spirit? Meron bang katangian dito na magiging lamang ka sa iba? Love. Makakalamang ka ba sa iba through love? Joy. Hindi rin. Peace.
patience. Buti sana kung fruit of the Holy Spirit is excellence. Ayan, makakalamang ka. Malalaman mo agad, di ba? Eh kung ang fruit of the Holy Spirit is perfection, magkano ka agad ng perfect, or successful. Yan, di ba may ganyan tayong tendency na mukha namang hindi successful yan church na yan. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi mo doon titignan yung bunga. Ang mga bunga ay internal. We cultivate the internal. Pero we observe the fruit kung nagbubunga ba. You cultivate this. Yung mga bagay na panloob. At obserbahan mo rin naman, hindi yung puro, hindi sa loob ko naman, ganito ako eh. Hindi. Tama yun, i-cultivate mo, ang pinakamalaga yung panloob. Pero tignan mo rin kung ano ba yung nagiging bunga. Kasi tinutulungan tayo ng bunga natin kung tayo ba ay nasa Panginoon ba. Kaya sa mga naghahanap ng mga makakasama nila sa pananampalataya, ayan, yan po ang mga magagandang paalala sa atin. Kung ikaw ay naghahanap ng tao na tutulong sa iyo para makilala ang Panginoon at lumalim pa ang relasyon mo sa Panginoon, magandang bagay ito. Pero wag nyo namang asahan na perpekto agad, di ba? Hindi naman talaga perpekto ang mga tao. Actually, umahanga din ako sa mga tao na sa kabila ng kasalanan nila, ay pilit nilang inaayos yung kanilang mga pagkakamali sa buhay. Pilit nilang tinutuwid yung mga pagkukulang nila. Pero, kung hindi nila ginagawa yun, yung maigi na lang siguro. Sabi ko nga nakaraan, it's a disadvantage pa. Mas nakakatisod ako, kahit pa anong ganda ng turo ko sa inyo ngayon, pero Monday to Saturday, salbahin naman ako sa kalsada. Diba? Kaya nga nung minsan nagdadrive ako, tinutukan ako, naka-bright, nabubulag ako, sabi ko, sakit sa mata. Namin ginawa ko kapatid, ang bait talaga ni Louie. Pinaano ko na siya, sige na, una ka na. Pagkauna niya, pumesto ko sa likod niya, brinight ko din. Oh no, alam mo na pakiramdam. Hanggang sa pinaalala sa akin ng Diyos, anak, ba't ka gumaganti? Iba naman yan. Pero alam mo, nagsisi ako kapatid, kasi nung ginawa ko yon, muntik na siya makasagasa. Alam mo, nung mga oras na yun, parang sabi ko sa sarili ko, Panginoon, patawarin mo. Muntik pa makasagasa yung tao, tinutukan ko kasi sa likod, inilawan ko, huwag tayong gaganti. So yun, nagiging, ganun din tayo, mga tao. Diba? Oras na itama tayo ng Panginoon, magpatama tayo. Ang mga tao, mga anak ng Diyos, may kagustuhan niya magsisi at magbago. Diba? Kahit pag-aano karumi yan, yung kagustuhan natin na magbago, ituwid ang buhay natin, saludo ko sa iyo, kahit sino ka pa. Matagal o bago ka sa Panginoon, bata, matanda, senior, may sakit o malakas. Kung ikaw ay isang tao, ano man ang sitwasyon mo, mahirap o mayaman, pero ikaw yung tao na gusto mong ituwid ang buhay mo, saludo ako sa iyo. Dahil hindi lahat ng tao ay ganyan. Pero ang tanging pagtutuwid lang ay nasa Panginoon. So tulad sila ng gutom na lobo. Hindi naman ako mukhang gutom na lobo. Malaki naman yung tiyan ko eh. Hindi naman. Hindi, mukha nga mukhang kurap, no? Laki ng tiyan. So, wala dyan yan sa external. Pwede pa tignan si Genesis, mas malaki sa akin. Hindi, joke lang. So, sige, yan po ang description. Pangatlo, yan, mga masasamang gawa. Nakikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, kinukultivate natin yung panloob and no one can judge you. Only you. Ikaw ang mag-o-observe talaga. Alamin mo rin sa sarili. At sa mga taong nagsisimula sa Panginoon, malaya kayo, husgahan niyo po kami. Sa biyaya ng Panginoon. Kasi nandito po kami para makilala niyo ang Diyos. Pero kung kami pa yung nagiging dahilan para hindi niyo makilala ang Diyos dahil ang pangit naman ang ugali niya. Ba't ganun? Nakasimangot, hindi ko naman, parang hindi ko ma-approach. Biglang nagngitian yung dalawang nasa harap ko.
Kanina nakaganunan sila eh. Ito naman sa mga matatagal na, di ba? Nagpapakabait naman tayo para sa mga nagsisimula sa pananampalataya. Sabi ng Panginoon, kawawa ang taong nagiging dahilan ng katisuran ng kanyang kapwa. Maigi pang kumuha siya ng lubid, itali ang malaking bato at itapon sa tubig. Kung ikaw sana ang dahilan para maligtas ang iyong pamilya at lumalim ang pananampalataya, bagkos ay baliktad, kapatid, hindi kita inuutusang pumunta ngayon sa Manila Bay at itali ang lubid sa leeg mo. Pero magsimula ka na ngayon dahil karumal-dumal ang buhay ng ganong isang tao. Kung may isang mananampalataya, ang buong sambayan niya maliligtas. Maniwala ka doon, kapatid. Pero sabi doon, mananampalataya. Ang description doon, sumusunod at naniniwala sa Diyos. Dahil sa ayaw at sa hindi, nakatingin sa iyo mga tao sa paligid mo at sila mismo magsasabi, parang may nangyayari sa buhay niya. Parang totoo nga. Hanggang ang Diyos na ang bahalang mangusap sa kanila. Ang matitinik na alaman na hindi namumunga ng ubas o igos, ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga. Simple lang, di ba? Hindi kayo dapat malito sa mga pinapakinggan nyo na tao. Di ba? Ang galing-galing magturo, tas biglang magmumura. Puto kutsinta ka. Alam mo na, sa bunga. Kaya nga di tayo naniniwala doon sa magaling na pilosopong tagapagturo na yun eh. Sumalangit? O, kung saan man siya, ang Diyos na ang humusga sa kanya. Pero kung ganon, kahit pa gaano kagaling, nakakatawa man, gwapo man, magaling man, malaki man ang simbahan, pero yung pag-uugali naman yan. Maiging tignan din natin. Dahil lang simple lang ang sinabi ng Panginoon. Ang mabuting puno ay nagbibigay ng mabuting bunga. Kaya tignan din natin yung ating church. Bakit kaya hindi na pupunuan ng kaluluwa to? Baka hindi nakikitaan ng mabuting bunga. Mga judgmental talaga yung mga tao sa labas. No? Tikman nyo muna. Kung paano nyo masabi. Kasi di ba ang mabuting bunga, masasabi mo yan sa balat? Hindi. Pag tinikman mo na, sinubukan mo na at kinain. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang lahat ng punong hindi namumunga ay ng mabuti ay pinupulot at tinatapon sa apoy, kaya nga makikilala ninyo mga uwad na propeta sa kanilang mga gawa. So black and white lang, mga kabatid. As we grow in our faith, we become more selfless and sacrificial. Sa ating mga buhay, pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa mga nanonood din ng online, so alam nyo na, kung sino man yung hinahangaan mo o nakasanayan mo, yung kinalakihan mo na kapag ito nagsabi, papuntang langit to, hindi po yun ang basehan. Ano ang basehan para matanggap mo ang buhay na walang hanggan? Basahin natin yung next verse. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan nyo ay nagpayag kami ng inyong salita? Ayan. Mga nakabarong pa yan. Hindi ko naman hinusgahan na hindi magbarong. Minsan nagbabarong din ako, ha? Hindi ba't nagpahayag kami ng Word of God, nagpalayas ng masamang espiritu, gumawa ng himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Hindi po yun ang basehan. Hindi basehan kapag ginanon kita, bigla kang tumamba, ay nako, ito na ang aking kaligtasang pastor. Hindi, kapatid. Ito na yung church ko. Kapag nanginig-ginig ka, o pag atin mo dito, bigla kang nanalo sa kung saan man, ito na yun. Maswerte dito. Hindi po yun yung basehan. Sabi nga ng Panginoon sa isang mayamang lalaki,
magkapatid sila. Tapos kinuha nila yung mana nila. Sabi ng isang lalaki, ang dami ko ng kayamanan. Ang gagawin ko ay para dumami pa ito, ay magpupuno pa ako ng maraming kaban. Tapos iipunin ko hanggang sa dumami ng dumami ang aking kayamanan. Masama ba yung kapatid? Sa istorya na yun, masama. Pero kung sa totohanan lang, kapatid, kung inaabot mo yung pangarap mo, gusto mo magtagumpay, gusto mo yumaman, maging businessman, milyonaryo, o kung ano man, hindi yun ang masama. Ang masama ay doon umiikot ang mundo mo. Sa atin kasi minsan, wow, ang laki naman ng pangarap mo. Ang totoo kapatid, kung hanggang doon lang ang pangarap mo dito sa mundo na ito, napakaliit ng pangarap mo. Dahil may mas malaking kayamanan na hindi nabubulok, walang iyakan, puro ligaya at saya sa piling ng pinakamagandang tao. Merong mga tao dito, tinatayan lahat sa isang tao eh. Ay, hindi ko naiiwan to, mamamatay ako pag wala to. Kapatid, napakababa ng standard. Doon sa langit makakasama mo. Time is more than 1 million of that person na mahal mo. Kung sa iyo, perfect na yan, naku, doon sa langit. Ulitin ko mga kapatid, hindi ka dinidiscourage ni Lord na huwag kang mag-impok ng kayamanan. Sabi nga, di ba, ang mga langgam ay nag-iipon sa arawan upang sa pagdating ng ulan ay may mauhugot. Sila ay nagtatrabaho kahit mga walang leader. Kahit walang nakatingin, ginagawa nila ang tama. Ayun, mga bagay na maganda yun. Pero kung hanggang dun lang ang pangarap mo, kapatid, at waring hindi ka maniwala sa Diyos dahil alam mo na kapag parang sa isip mo ay kailangan piliin ko ang Diyos kaysa dito, mas ibigin ko ang Diyos kaysa dito, napakaliit ng pangarap. Kapatid, may magandang bagay na inihanda sa iyo ang Diyos. Dito, kahit yumaman ka, may problema ka pa rin. Amen? Baka nga mas malaki pa problema mo. Kahit pa anong perfect ng tao na kasama mo, mag-aagawan ka ng mali niya, masasaktan ka niya. Kahit pa mga magulang, kahit pa sino. Pero may isang nag-aantay sa atin na mas malaki. Ang gusto lang naman ng Diyos, siya yung ating Panginoon, hindi yung mga bagay dito sa mundo. Kaya nakakaawa tong mga huwad na propeta na ito. Na sana'y tanggapin nila yung dakilang biyaya ng Diyos, pero sila pa mismo yung nagiging dahilan bakit hindi ang mga tao makakilala sa Diyos. So, hindi rin yan kapag nakagawa ako ng himala o kung sino man nakilala niyo gumagawa ng himala. Pero, sinabi ba dyan na hindi gumagawa ng himala yung mga lingkod ng Diyos o kayo mismo pag nanalangin? Pwede. Kaso nga lang mga kapatid, kung ang gusto mo lang na himala dito sa mundo, ayaw mo yung himala na ikaw nasa impyerno, napunta ng langit, napaka-babaw ng himala na gusto mo. Lahat naman tayo nag-aangad na magtagumpay, di ba? Amen? Naiintindihan ko rin kayo. Kaya nga nagsisikap din kami. Tayong lahat. Pero, gusto ko ipaalala sa inyo, kung nag-e-effort tayo sa mga bagay dito sa mundo, mas bigyan mo ng pansin yung talagang mas mahalaga. Huwag mo naman isang tabi yung mga bagay dito sa mundo kasi taga-mundo ka pa eh. Huwag mo naman pabayaan kung ano yung meron ka dito sa mundo. Ingatan mo. Kaya nga, di ba, hanggat maaari, mapabayaan na ang ministry, wag lang ang pamilya. Papabayaan mo na yung pag-mentor mo, wag lang yung individual intimacy mo sa Panginoon. Yung mga priority, yung mga dapat gawin natin. Mahal tayo ng Diyos. Minsan, alam niya naman kung bakit natin ginagawa isang bagay at kilala niya tayo at nauunawaan niya tayo.
Wala yan. Kahit pa sinasabi natin na Panginoon, Panginoon. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng masama. Sabi nga ni Pastor last week, gumagawa rin naman ng mabuti itong mga to, pero gumagawa din ng masama. Kayo, hindi kayo nabubuhay sa kasamaan, lalo na kung anak kayo ng Diyos. Nakakagawa lang ng masama na hindi sinasadya kadalasan. Pero iba kasi yung nabubuhay sa kasalanan sa nagkakasala. Iba yung buhay mo na tong kasalanan na ito sa hindi mo talaga sadyang ginagawa o sinisikap mong baguhin tong pagkakamali. Tandaan mo, kapatid. Hindi ka ang tawag sa iyo ng Diyos, anak and little children. Hindi mo pwedeng isipin, ganito na lang ako at mamamatay na lang ako ng ganito. So, I will live my life once itotodo ko na. Dahil hindi yun ang gusto ng pangarap sa iyo ng Panginoon. Maraming tao nag-iisip, pag mamamatay na ako, doon na lang ako mag-aano sa Panginoon. Hindi pa kasi talaga nila naunawaan. Hindi natin masisi rin, marami rin talagang gano'n. Pero kapatid ngayon, sabi ko sa'yo, mag-impok ka na. Sulitin mo na. Ibigay mo na lahat ng pwede mo ibigay sa Panginoon. Pag sinabi ko po sa inyo na kung sino magbibigay sa akin ng 100 ngayon, next week 200, bibigay ba kayo? Hindi, legit talaga, gagawin ko, pipilitin ko. Gagawin niyo po ba? Siyempre naman. Gawin ko ng 500. Hindi, totoo talaga. Kung sabihin ko sa inyo, yung buhay ngayon na ibibigay mo ngayon sa Panginoon, hindi mo alam, baka 20, 30, 60, 80, pero papalitan niya ng million, trillion, zillion. Tapos doon, walang hanggang kaligayahan. Walang hanggang saya. Itataya niyo ba sa Panginoon? Kaya alam mo, kapatid, natutuwa ako sa mga businessman na tinataya ang buhay nila sa Panginoon. Kasi although business-minded sila, ganun sila mag-isip, ganun pala. Kung sa business nagre-risk ako, di-risk ko na rin yung buhay ko sa Panginoon, ganun din pala ibibigay niya sa akin. Buhay lang ang inihingi ng Panginoon sa'yo. Isa lang, hindi 1,000. Pero kung may 1,000 ka, bigay mo na rin. Kung mayroon man. Pero yung isa na yan, kapatid, ibigay mo, makakatanggap ka ng 2 buhay, 3, 9. Hindi. Buhay na walang hanggan. Masaya dun. Kwento ko na lang sa inyo. Okay, sa next slide. Sabi sa John chapter 6:40, gusto niyo na ba sa langit? Hindi ko muna sinasabi ngayon na. Gusto niyo sa langit? Yung sa piling ng Diyos. Paano yan, pastor? Hindi naman ako perfect, hindi naman ako mabuting tao. Ito ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Sapagkat ang kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Walang ibang sinabi dyan na gagawin mo. Ang sinasabi dito ng Panginoon, manampalataya ka sa Kanya. Pero pag sinabing manampalataya, syempre, ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Sino ba dito natalo, binigay buhay niya sa Panginoon? Si Pastor, mukhang talong-talo ata. Talo ba daw, Pastor? Tanongin niyo na si Pastor. Pastor, bigyan kitang 20 million, totoo. Talo ba talaga, Pastor? Kung ako talaga, may pera din ako. Talagang, siguraduhin ko, totoo ba to? Tanungin ko, 1 milyon, totoo ba tinuturo mo? Hindi. Para lang makamtan ko, totoo bang may buhay na walang hanggan? Mukhang natalo ba yung mga lingkod natin dito? Mukha ba akong talo? Naku, panalo ako sa Panginoon.
Talo pa ba, Jonah? Si Genesis kasi. Pinag-aralan natin to mga kapatid kasi gusto namin maging honest sa inyo. Gusto namin kayong ingatan. At sa inyo mga nagsisimula sa pananampalataya, huwag kayong manood ng kung sino-sino. Alamin nyo rin. Maghanap kayo ng simbahan talaga na mag-aalaga at magmamahal. Yung kilala nyo rin talaga. Huwag kayo puro online. Kasi hindi nyo makilala yun eh. Diba? Mamaya, AI lang pala yun. Kausap nyo. Lalo na kayo, social media, puro AI. Ako, ayoko lang manood ng social media, lalo na pag narinig ko yung kaboses ni Said Bulaga. Sino ba yun? Laban lang. Si Alan Kay. Diba? AI lang yun eh. Yung walang makikinig sa'yo. Gusto ko, yung magtuturo sa akin, may kaluluwa. Yung nakakaranas ng hirap, yung may buhay, yung humihinga. Kung gusto mo ng libro, maganda yon. Pero kung gusto mong libro na buhay, ito yung mga walking Bible, nandyan yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Gusto niyo po ba ng buhay na walang hanggan? Lahat gusto ng buhay na walang hanggan. Pero ito ang tanong ko sa iyo ngayon, kapatid. Yung isang buhay na to, bibigay mo ba sa Panginoon? Isa lang. It's your decision. Hindi yan kung sino yung kaibigan mong Christian, tapos isasama ka niya, ipagpipray ka niya, hindi ka ba? Ikaw ay magdidesisyon ngayon. Ang sabi dito, kanina sa verse, sa binasa natin, kayong mga masasama, ang pupunta lang sa langit ay ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon makapaisip ka, naku, ano bang kalooban ng Diyos? Ngayon, ito yung kalooban niya. Ang lahat ng titingin sa Panginoon ay maliligtas. Ganun lang yon, pastor. Ganun lang yon. Pero, asahan mo, may mangyayari sa buhay mo. Yung ganun na yon, na pagtanggap mo na yon, dapat mag-expect ka na may magbabago sa buhay mo. Magbabago ugali mo, yung katangian mo, may mga bagay na mabibitawan ka para matanggap mo yung Panginoon. Kahit pa gaano kaganda ang buhay na walang hanggan, pero kung paano mo tignan ang buhay mo ngayon, sa tingin mo mas mahalaga pa rin itong bagay na meron ka ngayon, kaya sa mga bagay na darating sa iyo, kapatid, ang katotohanan ngayon ay kinakausap ka. Ang buhay ay tulad lang ng isang parang na damo na kay bilis lang mawawala. Mabilis lang to. Kahit paanong meron tayong pinagmamalaki natin. Pero mabilis lang talaga. Pero huwag kang mag-alala. Ang sabi ng Diyos, ang sino mang maniniwala sa akin ay hindi na mamamatay. Kaya malulugi na ang mga soul, funeral homes. Hindi, joke lang. Mamamatay pa rin yung katawan. Pero yung talagang buhay na yan, yung ngumingiti na yan, hindi na yan mawawala. Yung ligaya na nararamdaman mo, hindi na mawawala yan, magtutuloy, tuloy na yan. Kaya kapag ikaw naging Kristiyano, mawawala na yung lungkot mo sa kamatayan. Bagkos, habang tumatagal, na papaisip ka, minsan ang hirap ng buhay sa mundo, buti pa dun sa langit, di ba? Mapapa-imagine ka na. Pag di ka Kristiyano, gagawin ko lahat para magpakasasa sa mundo kasi impyerno rin naman eh. Sa impyerno na lang. Alam mo kapatid, masaya doon. Yung iba naman, nagpapakamasamang damo kasi matagal mamatay. Alam mo kapatid, totoo talaga yun eh. Totoo yun. Alam mo bakit? Kasi sabi ng Diyos, binibigyan sila ng pagkakataon. Totoo po talaga ang masamang damo, pero kalahating totoo lang. Yung iba kasing masamang damo, mabilis na mamatay. Kasi binabawi yung buhay. Pero meron talaga masamang damo, binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Pero itong nakakatakot sa masamang damo. Pag namatay kang masamang damo. Nakatakot yun. Parang, oo nga, no? Parang hindi ka pa rin nakalamang. Kaya kung ako sa iyo, kapatid,
Piliin mo na lang ang Panginoon. At ito, kapag pinili mo ang Panginoon, ito yung pagtatapos natin tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, sa last verse. Tanggapin mo ito ng may pagmamahal mula sa Diyos. Dahil ayaw kanya nahihirapan, ayaw kanya nalulungkot. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi, katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Sino gusto ganyang bahay? Amen. Gusto ko ng ganyang buhay na kahit na anong bagyo, anumang hirap at pagsubok, nakakapagpasalamat pa rin sa Panginoon. Nakakapag-thank you Lord pa rin. Nagpe-pray pa rin, nagbabasa pa rin ng Bible, sumusunod pa rin sa Panginoon. Ayoko ng buhay na may problema lang. Wala na. Made-depress na, magpapakamatay na. Okay naman, hahanap ng kaligayahan sa tao, papaalipin yung katawan sa ibang tao, papaalipin sa pera. Gusto niyo ba ganyan buhay? But God is promising you, kung mananampalataya ka sa Diyos, tulad ka ng isang bahay na itinayo sa matibay na pundasyon. Kapag bumagyo, hindi ka kakabahan. Yung bahay ni Eric, medyo binabaha pag malakas ang. Pero Eric, okay na yung bahay binabagyo. Pero kung ikaw, sintibay ng bahay dun sa tapat, walang pundasyon. Diba? Kung ikaw may pundasyon, ang sarap kaya ng bahay na kahit ang lakas ng bagyo, tapos window type, tapos ang lakas ng hangin, ini-enjoy mo yung rain, di ba? Wow, sarap. Kapag bumabagyo, alam mo kapatid, dati kami ni Bana, kasi pag nagmamotor kami, naawa ako sa kanya, pag nagmamotor kami umuulan, sabi ko, naawa naman ako sa mahal ko. Kasi, nababasa ng ulan, pero di niya ako iniiwan, sinasamahan pa rin niya ako sa ulan at bagyo. Hindi siya bumababa at sumasakay sa ibang sasakyan. Sabi ko sa sarili ko, Lord, bless mo po kami ng sasakyan. Ngayon, pag umuulan na, hinto muna tayo. Enjoy natin yung ulan. Wow. Stop the car! Pero di ba ang sarap ng ganyang bahay? Kung ganyang buhay, walang bagay na nakatatakot na darating sa'yo. Siyempre, kapag bumagyo ng malakas, pwedeng mabasa yung loob. Siyempre, may mga ganun pa rin casualty, pero hindi matitibag. Gusto ko ganyang buhay sa Panginoon. Gusto mo ngayon, you make decision. Piliin mo. Gusto mo ng bahay kubo? Nakatayo sa buhanginan? Actually, ang description na bahay dito, wala sa tibay ng bahay. Sa tibay ng pundasyon. Kahit pa, nung tibay ng pinanghahawakan mo ngayon, kung hindi si Kristo, hindi ka tatagal sa buhay na ito. Imposible kang sumaya. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, by the authority of the word, sa salita ng Diyos, hindi ka magiging kasing saya ko at kasing saya ng mga tao na naniniwala sa Diyos kung wala si Kristo sa iyo. Pwede kang tumawa-tawa ngayon sa harap ko, sa harap ng mananampalataya, sabihin mo, ito ang masayang buhay, pero kapatid, hindi magtatagal. Iba ang mga taong nakatayo sa Panginoong Hesus. Matibay. Hindi matitipag. Kahit kamatayan, hindi kinakatakutan. Kundi, minsan, excitement pa sa iba. Walang bagay ang maglalagay sa iyo ng takot, kahit pa maligno aswang, o kahit pa anong bagay, walang pwedeng maglagay sa iyo sa isang bagay na sobrang katatakutan mo at hindi ka na makakilos. Hindi, kapatid. Kapag kay Kristo ka, alam mo na mahal ka ng Diyos at minamahal mo siya. Minsan nga dito, kadikit mo lang si Mayor, di ba?
Oo nga, pinsan ko si congressman. Pero wala, wala connection, tatay ko. Huwag niyo pong kakalimutan. Hindi ko nakakampanya. Hindi ko kinampanya yun. So, di ba? Minsan yung pag alam mo na yung kasama yung tao, di ba? Kampante ka na kasi alam mo yung kasama mo. Pero ito kapatid, ang magiging kasama mo, una, ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay, ang Diyos na may hawak ng buhay mo, at alam mo, ang Diyos na ito, mahal ka, hindi siya nagagalit sa iyo, nagtitiwala sa iyo, gagabayan ka sa kahit anong pagsubok ng buhay mo. I choose that kind of life. Sa pagtatapos natin, nang umulan ng malakas at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Wala po akong gustong buhay dito na mapahamak. Gusto po namin lahat sa inyo magtagumpay. Maabot niyo yung pangarap niyo. Kaya minsan kung sana kami nagtuturo ng mga bagay na minsan ay hirap ng gabi, para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kakaayos ng pamilya, ng buhay ninyo, pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon. Tayong lahat, tayo magpe-pray. Panginoon, Ikaw ang katotohanan. Hindi ka nagsisinungaling sa mga anak mo. At kahit kailan mag-isip ng bagay na masama, ay hindi mo gagawin sapagkat Ikaw ay tapat. Kaya ngayon, kung sino man sa atin ngayon may pangangailangan sa Diyos, ngayon, iniimbitahan kita. Sabihin mo, ibulong mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Naniniwala na ako sa iyo, Panginoon. Gusto kong itaya ang buhay ko sa iyo. Come on, speak with your own words. Humingi ka ng tawad. Sabihin mo sa Diyos, patawarin mo ako, Lord. Baguhin mo ako. Change me. Ganun din sa mga kapatid namin online. Panginoon, narinig mo po ang dalangin ng mga taong ito. Lord, may mga nagagawa sila dahil mahal nila ang kanilang buhay. Pero Panginoon, salamat dahil pinakita mo ang tunay na pagmamahal sa buhay. Ito ay ibigay ang buhay sa totoong nagmamahal ng aming buhay. Kaya ngayon, Panginoon, nilalapit ko sa iyo ang lahat ng taong ito at ngayon na nagko-confess ng pananampalataya sa iyo, samahan mo sila, magpakilala ka sa kanila. Hindi mo sila bibiguin, Panginoon. Gagawa ka ng bagay na hindi nila maitatanggi na buhay ka sa kanilang buhay. At panalangin ko, oras sa matanggap nila ito, Panginoon, ay hindi nila makalimutan. Hindi ka nila makalimutan, Panginoon. Salamat din po sa kabila ng aming pagkukulang noon tinatalikuran ka namin, ay hindi mo kami tinalikuran. Thank you, Jesus. Dahil kami ay lagi mong binibigyan ng pagkakaroon. Sa pagkakataon na ito na binibigay mo, Lord, I know the angels in heaven are celebrating as we remember the joy of our salvation. Magligtas ka sa lugar na ito, Panginoon. Hanggat maaari, walang ni isang kaluluwa ang mapahamak ngayon sa lugar na ito. Hawakan mo kami, Panginoon. We pray for the spirit of salvation in this place. Cover us with your blood. And Holy Spirit, by your power, speak your revelation to your children. And we receive you. Salamat sa pag-ibig mo. Kami po'y nananampalataya sa iyo aming Ama, banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At panandalian tayo magkaroon ng ating